Handa ka na ba? Masaksihan ang isang kwento nga? Pagtataksil na? Dudurok sa iyong puso? Sa video na? Ito dadalhin namin kayo sa isang madilim na mundo nga? Kasakiman kung saan ang mismong kadugoang siyang nagiging dahilan ng paguhongang isang pangarap. Ito ay kwentong isang inang hinding-hindi susuko kahit pa ang buong mundo ay kumampi sa kasamaan. Bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like ang video. Ang inyong suporta ang nagbibigay buhay sa ating nga kwento. Tara simulan na natin. Ninakaw ng sarili kong kadugo ang buhay ng anak ko. Habang nag-agaw buhay si Lucas sa malamig na ospital, nagdiriwang sila gamit ang perang dapat sanay magliligtas sa kaniya. Hayaan mo siyang mamatay. Pabigat lang. Yan? Ang walang awang sambit ngang sarili kong ama. Ngunit tapos na ang aking pagluha. Ngayon wawasakin ko ang kanilang imperyong kasinungalingan. Babangon ako bilang inang walang ititira. Hanggang saan abot ang puwot ng isang inang ninakawan ng pag-asa? Huwag mo nang ituloy ang pagmamano mo, Elena. Ang kamay ko ay para sa mga taong may dangal. Hindi para sa mga pulubing sariling kadugo ang ginagawang puhunan para makahinging ang pera. Ang bawat salitang binitawan ni Don Severino Valmonte ay tila mapako na isa-isang ibinabaon sa marupo na pusong kanyang panganay na anak. Sa gitna nga malawak at marangyang salas nga mansyon na kaluhot, si Elena sa malamig na sahig na yari sa mamahaling marmol. Ang kanyang ngapalat na magaspang dahil sa labis na pagtatrabaho ay nanginginig habang pilit na inaabot ang kamay ng ama para sana humingi ng basbas, ngunit mabilis itong binawi ng matanda na tila ba ang hawakan siya ay isang malaking kapinsalan. Sa mga sandaling iyon hindi maramdaman ni Elena ang lamig ngang aircon kundi ang mas matinding ginaw na nagmumula sa kawalan ng puso ang taong nagbigay sa kanyang buhay. Suot ang kanyang kupas na blusa at mauna ilang beses ng tinahi. Tiningnan niya ang kanyang ama ng may pagsusumamo. Ang kanyang gamata ay nanunuyo na sa daming luhang pumatak simula nga makonfine ang kanyang 6 na taong gulang na anak na si Lucas. Papa, please. Wala na po akong matakbuhan para kay Lucas. Kailangan na po siyang maoperahan. Sa lalong madaling panahon ang sabi nga mga doktor, mahina na ang puso niya. Kaunting tulong lang po, kahit utang lang babayaran ko po lahat ng sahod ko sa inyo. Ang paos na tini ni Elena ay nakmula sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Isang inang handang isuko ang lahat para sa kanyang anak. Ngunit si Don Severino ay nanatiling nakatayo ng matuwid. Ang kanyang muha ay tila isang pader na walang anumang bita ngang awa. Inayos niya ang kanyang mamahaling Amerikana at tumingin sa malayo na tila ba ang presensya ni Elena ay isang mansa sa kanyang malinis na pamumuhay. Utang. Elena, matagal ka nang baon sa utang sa akin simula nang piliin mong sumama sa lalaking iyon at talikuran ang plano ko para sa iyo. Ang utang na loob mo ay hindi mababayaran ng kahit anong halaga. At ngayon babalik ka rito para hingin ang perang pinahirapan ko para lang sa isang batang wala namang katiyakang mabubuhay. You are being impractical. Minsan kailangan tanggapin ang kapalaran para hindi na tayo lalong mahirapan. Ang bawat pahagbanggam nga sapatos na may mataas na takong sa itaas ng hagdanan ay bumasak sa mabigat na katahimikan ng silid. Bumaba si Veronica, ang bunsong kapatid ni Elena na tila isang prinsesa sa kanyang naknining na bestido. Sa kanyang bisik ay nakasugbit ang isang kulay kahel na paper bag na may tatak ng isang sikat na French luxury brand. Ang amoy ngang kanyang mamahaling pabango ay mabilis na humalo sa hangin na nagpaalala kay Elena kung gaano kalayo ang agwat ng kanilang mundo. Oh, ate, nandito ka pala ulit. Akala ko ba sapat na ang sinabi ni Papa kagabi. Ang boses ni Veronica ay puno ng matamis na lason. Lumapit siya kay Elena at ipinakita ang kanyang bagong bili na bag na yari sa balat ng buhaya. Look, limited edition ito. Ang ganda. Diba cost me 500,000. Isang swipe lang. Sa akin na, nanlaki ang gamata ni Elena na makita ang puting resibo na bagyang nakasilip sa loop ng paper bag 500,000. Ang halagang iyon ay ang eksaktong deposito na hinihingi ng ospital para simulan ang operasyon sa puso ni Lucas. Ang halagang para kay Veronica ay pambili lamang ng isang luho. Para kay Elena ay ang tanging tulay sa pagitan ng buhay at kamatayan ng kanyang anak.
Ang kanyang sikmura ay bumaligtad sa tindi ng sakit at pakapuot. Nais niyang sumigaw, nais niyang tanungin ang Diyos kung bakit ang mataong may parehong dugo sa kanyang maugat ay mas masahol pa sa maestranghero. Ngunit walang boses na lumabas. Ang tanging narinig niya ay ang mabilis na tibok ngang sariling puso na tila sasabok salop ngang kanyang dibdib. Veronica, please! Yung halagang iyon mailigtas niyan si Lucas. Ang bulong ni Elena na halos hindi na marinig. Isang maanghang na tawa ang pinakawalan ni Veronica habang hinahaplos ang kanyang bagong gamit. Ate, grow up! Hindi ko. Kasalanan kong nakasakit ang anak mo. Besides kung ibibigay ko sa'yo ito, ano ang mapapala ko? Isang thank you? Hindi nakakabili ng social status ang papasasalamat mo. Daddy is right. You chose that life. Ngayon pangatawanan mo. Tumalikot ang mag-ama. Iniwan si Elena na nakaluhot pa rin sa sahig mag-isa sa gitnang karangyaan na walang kaluluwa. Ang bawat segundo ng kanilang paglayo ay tila paguhong huling pag-asa na pinanghahawakan ni Elena. Ang kanyang makuko ay bumaon sa kanyang nga palat hanggang sa mag-iwan itong ng mapupulang marka. Isang pisikal na sakit na nais niyang gamitin para labanan ang mas matinding habis sa kanyang kaloban. Sa gitna ng kaniyang pagluha, namang biglang panginginig at matinis na tunong kaniyang cellphone sa loop ng kaniyang bulsa ay tila isang malamig na tubig na ibinuho sa kanyang buong katawan. Sa takot at kaba mabilis niyang kinuha ang telepono. Ang pangalan ng San Roque Hospital ay lumitaw sa screen, nagdadala ng isang babalang hindi niya kayang harapin nang sagutin niya ang tawag. Ang boses ng nurse sa kabilang linya ay punong-punong pagmamadali at pangamba. Ang bawat salita nito ay tilam nga kidlat na tumatama sa pandinig ni Elena, nakpapalit sa kanyang mundo hanggang sa maging isang madilim na tuldok. Mrs. Valmonte, kailangan niyo pong pumunta rito sa Aiko ngayon din? Biglang bumagsak ang haret ni Lucas at hindi siya tumutugon sa mga gamot. We are doing our best pero kailangan na nating magdesisyon sa lalong madaling panahon. Mrs. Valmonte, nandiyan pa po ba kayo? Binitawan ni Elena ang telepono. Ang tunog ngang pagtama nito sa marmol na sahig ay tila ang huling hininga ngang kanyang katinuan. Nanigas ang kanyang buong katawan habang ang nga salitang nurse ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Lucas, ang kanyang munting anghel. Ang tanging dahilan kung bakit siya humihinga. Tumayo siya nang may nanginginig na mga binti. Ang kanyang paningin ay lumabo dahil sa mga bagong luhang pumatak. Tiningnan niya ang pintuan ng mansyon. Pagkatapos ay ang hagdanan kung saan pumanik ang kanyang ama at kapatid. Sa sandaling iyon ang pagmamahal na dati niyang nararamdaman para sa kanyang pamilya ay tuluyan nang naging abo na tinanggay nege malupit na. Hangin nege katotohanan habang naglalakad siya palabas nege mansyon sa ilalim nege nagbabadyang ulan. Isang katanungan ang pilit na sumisiksik sa kanyang isipan. Isang katanungang puno ngang pait at desperasyon kung ang sariling ama ay kayang talikuran ang nagagaw buhay na apo at ang sariling kapatid ay mas pinahalagahan ang isang material na bagay kaysa sa buhay ng isang batasino pa ang matitira para sa kanya at kay Lucas sa mundong ito na punong kalupitan. Ang malamig na simoy ng hangin sa labas na ospital ay tila sumasabay sa panginginin ng kabalikat ni Elena habang nakaupo siya sa isang lumang semento na upuan sa ilalim ng malalaking puno. Ang bawat pahinga niya ay naglalabas ng manipis na usok sa lamig habang ang init ng baso ng sokolate na ibinigay ni Marcus ay dahan-dahang naglalaho. Ang katahimikan sa paligid ay nababagsak lamang ng paminsang-minsang pagdaan ng nasasakyan sa malayo na nag-iwan ng mahabang anino sa semento. Inilabas ni Marcus ang isang makapal na folder mula sa kanyang bag. Ang tunog ng pagbukas ng papel ay tila mas malakas sa gitna ng gabi. Bawat pahina ay naglalaman ng manumurang tila walang saysay sa unang tingin ngunit may dalang bigat na maring gumuho sa isang imperyo. Tumingin si Marcus kay Elena nang may pag-ingat. Ang kanyang gamata ay sumasalamin sa liwanag ng posteng ang ilaw sa malapit. I'm a financial lawyer, Elena. My job is to follow the money, especially the ones that disappear in the dark. Ang panimula ni Marcus, ang kanyang boses ay kalmado ngunit
may kasamang otoridad. 3 taon na ang nakakaraan bago pumanaw ang asawa mo. Ang kumpanya ni Don Severino ay nasa binggit ng pagabagsak. Millions of pesos in debt. He was desperate pero biglang after the funeral everything changed. May pumasok na malaking kapital. He saved the company and even expanded it. Naramdaman ni Elena ang biglang panunuyong kanyang lalamunan. Ang kanyang isipan ay bumali sa mga arawng pait at lumbay nung nga sandaling ang tanging alam niya ay ang sakit ng pagkawala ng kanyang katuwang sa buhay. Baka nakahanap siya ng investors o baka may nakpautang sa kanya. Papa is a businessman. He knows how to survive. Ang mahinang tugon niya pilit na kumakapit sa huling hiblangang tiwala sa kanyang sariling ama. Umiling si Marcus. Ang kanyang muha ay hindi nagbago. I checked the records. No official investors, no bank loans. Ang parang iyon ay galing sa isang private source at ang timing. It's too perfect, Elena. May nahanap akong bakas ng isang secret insurance policy na kinuha ng asawa mo bago ang accident. A policy that you as the wife should have known about. Pero ikaw ba ang nakakuha ng payout? Ang salita ni Marcus ay tila matipa ang gelo na bumabagsa sa dibdib ni Elena. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibo ng mabilis hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang katotohanang ayaw niyang tanggapin. Hindi magagawa ng sarili kong ama yan. He's cruel, yes. He's arrogant, pero ang nakawan ang sarili niyang anak, ang perang dapat ay para sa kinabukasan ni Lucas no Marcus. Hindi ganoong klaseng tao si Papa. Tumayo si Elena. Ang kanyang mabinti ay tila naging malambot na parang kandilang natutunaw. Ang kanyang mundo ay umiikot. Ang mapuno at postang ilaw ay tila nagahalo sa kanyang paningin. Ang sakit ng katotohanan ay mas matindi pa sa anumang sampal na natanggap niya kanina. Sa gitna ne kanyang pagkalito at pait, hindi niya napigilang humagulgol. Ang kanyang miyakamay ay itinapi niya sa kanyang mukha, pilit na itinatago ang kahiyan ne kanyang pagkatao. Sa sandaling iyon, hindi lumayo si Marcus. Sa halip lumapit siya at tumayo sa harap ni Elena. Gamit ang kanyang malapat na pangangatawan hinarangan niya ang paningin ng mga nurse at gwardyang dumadaan. Tila ba gumagawa siya ng isang kuta para sa babaeng kasalukuyang nadudurok? Hindi siya nagsalita, hindi siya nakalok ng salitang madaling sabihin. Hinayaan niya lang na maramdaman ni Elena na mayroong isang pade na handang sumalo sa kanya, isang proteksyon hindi niya kailanman naramdaman sa loob ng kanyang sariling tahanan. Nang medyo kumalma na si Elena, iniabot ni Marcus ang kanyang car. Hindi kita pinipilit na maniwala ngayon, pero ang mga dokumento ay hindi nagsisinungaling. Kung gusto mong malaman ang totoo, kailangan mong humanap ng paraan para makapasok sa opisina ni Don Severino. Ang sagot ay nandun. Nakatago sa ilalim nga. Nakatago sa ilalim nga, kasinungalingan. Naglakat palayo si Marcus. Iniwan si Elena na may dalang bigat na mas mabigat pa sa dinadala niyang kahirapan. Nang dahan-dahan siyang maglakat patungo sa sakayan, naramdaman niya ang pangingining ng kanyang telepono sa loob ng bulsa. Ang liwanag ng screen ay sumilip sa dilim, nagdadalangang isang mensahe mula sa taong huling gusto niyang kausapin. I heard you're still desperate for money. I need a new maid since the old one quit. Punta ka rito bukas ng maga. Maglinis ka ng buong bahay pati yung mga sapatos ko. I'll pay you PHP 500. Consider it a favor. Don't bring your dramatic face here. Okay, just work. Binasa ni Elena ang mensahe ni Veronice ng paulit-ulit. Ang bawat letra ay tila isang laso na dumadaloy sa kanyang maugat. 500 piso kapalit ng kanyang dangal, kapalit ng kanyang pagkatao. Tumingin siya sa malayo, sa direksyon kung saan nakatayo ang marangyang mansyon ng Maga Falmonte. Ang kanyang mamata na kanina ay puno ng luha ay dahan-dahang nagbago ang anyo. Ang lambot ng isang inang nagmamakaawa ay napalitan ng tigas ng isang babaeng wala nang ititira. Kung ang mansyon na yon ang kutangam na lihim na sumisira sa kanyang buhay, kung ang sahi na yon ang kailangang linisin para mahanap ang katotohanan tungkol sa kanyang asawa at para sa kaligtasan ni Lucas, gagawin niya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya papasok bilang isang alipin. Papasok siya bilang isang bagyo na hindi nila inaasahan. Ngunit kakayanin na ba niyang harapin ang kanyang ama nang hindi nangangatok ang tuhod?
At ano ang gagawin niya? Kung ang matuklasan niya sa lupnang bahay na. Yun ay masahol pa sa kanyang iniisip. Ang sikat ng araw na tumatama sa naglalaki ang gintonggit ng mansyon ng Falmonte ay tila isang mapanuring mata na humuhusga sa bawat pahagbang ni Elena. Ang marangyang hardin na punong-puno nga kakaibang orchids ay nakbibigay ng halimuyak na dati ay nakpapasaya sa kanya. Ngunit ngayon, ang bawat langhap niya ngangin ay tila may kasamang laso ng pait. Suot ang kanyang pinakalumang damit at nakayukong ulo. Muli siyang pumasok sa tahanang nakturo sa kanya kung paano madurok ng paulit-ulit. Sa lupngang malawak na dining hall, nakaupo si Don Sefrino sa dulongang mahabang lamesang, yari sa narahabang dahan-dahang humigop ngang kanyang kape. Ang bawat pagtaman ne kutsara sa purselang tasa ay naglalabas ne ketunok na tila isang babala. Sa gitna nga nakakabinging katahimikan hindi man lamang, nag-angat ng tingin ang matanda nang pumasok si Elena. Para sa kanya ang kanyang anak ay tila isang anino lamang na hindi karapat-dapat bigyan ng atensyon. Nandito na po ako, Papa. Ang mahinang simula ni Elena. Ang kanyang gadaliri ay mahigpit na nakakapit sa laylayan ng kanyang suot na blusa. Hihingi po sana ako ngang paumanhin sa inasal ko ng nakaraan. Tama po kayo. Kailangan kong matutong tumayo sa sarili kong mga paa. Kung maari po payagan niyo akong magtrabaho rito bilang katulong, kahit anong utos gagawin ko may raos lang ang panggastos sa araw-araw. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Don Sefrino bago niya ibinaba ang kanyang tasa sa platito. Ang kanyang mata na tilang pirasong yelo ay dahan-dahang humaplos sa tila tinalunang anyo ni Elena. Mabuti naman anatauhan ka na, Elena. Ang katulad mong walang pinag-aralan sa negosyo at walang diskarte sa buhay ay nararapat lamang sa ibaba. You have to understand your place in this world. Kung gusto mong maging alila sa sarili mong tahanan, sige huwag mong asahan na itatrato kita bilang anak. Dito ikaw ay isa lamang trabahador na binabayaran para sumunod. Hindi pa man. Natatapos ang boses ng kanyang ama ay lumitaw na si Veronica mula sa malawak na pasilyo. May dala siyang baso ng malapot na tsalaman si juice at ang kanyang muka ay may bakas ng isang mapanirang tuwa. Lumakad siya patungo sa gitna ngang salas kung saan may nakalatak na isang mamahaling Persian rug na puti. Sa isang tila hindi sinasadyang pakakataon, dahan-dahan niyang itinagilit ang kanyang baso. Hinayan ang malapot na likido na bumuhos at mansahan ang malinis na tela. Oh, look at that! Ang dumi na agad ng sahig. Ang marteng sabi ni Veronica habang nakatingin ng direkta sa mga mata ni Elena. Ate, start working now. Gusto ko linisin mo yan gamit ang kamay mo. Ayaw kong brush. Baka masira ang fibers ng carpet. Kuskusin mo ng mabuti ha. Baka sakaling kasama ngang mansang yan ay luminis din ang malas mong kapalaran. Lumuhod si Elena sa malamig na sahig na marmol at tahimik na kinuha ang basahan upang linisin ang natapong likido. Ang bawat pakuskos ng kanyang kamay ay tila kasabay ng mabibigat na tibo ng kanyang puso. Ramdam niya ang matalim na tingin ng kanyang kapatid sa kanyang likuran at lalo lamang itong nakdagdag sa bigat ng kanyang damdamin sa pagpipigil sa galit at sakit na gusto niyang ilabas. Mariin niyang kinagat ang kanyang labi hanggang sa maramdaman niya ang bahagyang hapdi at alat sa kanyang bibig. Sa bawat pakuskus niya sa karpet ang kanyang paningin ay pasimpleng gumagala sa paligid. Inobserbahan niya ang bawat sulok ng mansyon, ang bawat sensor ng alarm na nakadikit sa nadingding at ang mabigat na pintuan ng library ni Don Severino sa itaas na bahagi nga hagdanan. Alam niyang sa likod ng pintuang yon nakatago ang katotohanang magpapalaya sa kanila ni Lucas. Ang bawat pagpapakumbaba niya ngayon ay tila isang pagtitipon ng lakas para sa isang malaking pasabog na hindi nila inaasahan. Bilisan mo riyan, ate. Marami pa akong ipapalinis sa'yo sa kwarto ko. Yung mga sapatos ko kailangang magmukhang bago. Ang dagdag na utos ni Veronica bago ito tumalikot at umakyat sa hagdanan. Ang bawat tunungan niyang sapatos ay tila isang insulto sa pagkataon ni Elena. Nanatiling nakayuko si Elena. Ang kaniyang nga kamay ay namumula na dahil sa sabon at sa tindingang pagkuskos.
Ang pawis ay nagsimulang gumulong mula sa kanyang nuhu mahalosam nga luhang pilit niyang pinipigilan. Sa gitna ng kanyang paghihirap ang imahe ni Lucas na nakahiga sa ospital ang tanging nagbibigay sa kanya ng dahilan para hindi sumuko. Ang bawat pangungutya ni Veronica at bawat malamig na salita ni Don Severino ay binabaw niya sa isang lihim na sulong ang kanyang isipan. Kinagawang sandata na gagamitin niya sa tamang panahon. Nang matapos niya ang paglilinis, tumayo siya ng may nangingininam gabinti. Tumingala siya patungo sa library ng kanyang ama kung saan ang liwanag ng hapon ay nagbibigay ng isang mahaba at madilim na anino sa pintuan nito. Sa kanyang puso may isang katanungang nagsimulang sumibol, isang katanungang may kasamang takot at determinasyon hanggang kailan niya kayang tiisin ang pagiging alipin sa ilalim ng sarili niyang dugo bago siya tuluyang malamon ng sarili niyang galit. At kung mabubuksan man niya ang pintuang iyon, handa na ba siya sa tindi? Nang dumi na maring bumulaga sa kanya, salok ng malihim ni Don Severino. Ang malalim na katahimikan salok ng mansyon? Tila isang buhay na nilalang na nakmamasid sa bawat marahang, pagakbang ni Elena sa madilim na pasilyo. Tanging liwanag na gumagabay sa kanya ay ang maputlang sinangambuan na tumatago sa malalaking bintana na nagbibigay ng mga mahahaba at nakakatakot na anino sa dingding. Sa kanyang dibdib ang tibok ng kanyang puso ay tila isang mabilis na tambol na nagbababala sa panganib na kanyang pinapasok. Nang marating niya ang tapat ng pintuan ng silid aklatan ni Don Severino, isang mainit na kamay ang biglang pumatong sa kanyang balikat. Ang pakiramdam na yon ay sapat na upang pansamantalang itigil ang pagdaloy ng hangin sa kanyang ngabaga. Dahan-dahan siyang lumingon at nakita ang mukha ni Manang Rosa, ang matandang tagapamahalan ng bahay na may mga matang puno ng pag-unawa at lihim na pihati. Anong ginagawa mo rito, iha delikado? Ang lugar na ito sa ganitong oras. Ang mahinang bulong ni Manang Rosa. Ang boses nito ay puno ng pag-alala. Pilit na kinalma ni Elena ang kanyang sarili kahit na ang kanyang gatuhod ay tila naging malambot na parang tubig. Opo, Manang Rosa. Pasensya na po. Hindi lang po ako makatulog dahil sa tindingang sakit ng aking sikmura. Naghahanap po sana ako ngamot sa kusina, pero parang nawawala ako sa dilim. Tinitigan siya ni Manang Rosa na matagal. Isang tingin na tila tumatagos sa bawat kasinungalingang binitawan ni Elena. Ngunit sa halip na matanong pa, isang malalim na buntong hininga lamang ang pinakawala na matanda. Bumalik ka na sa iyong silid, Elena. Makingat ka sa nga pader nga ang bahay na ito dahil pati ang nga anino ay may mga matatay nga. Heto, uminom ka nga mainit na tubig pagdating mo dun. Nahintay si Elena ng 2 mahabang oras. Nakikinig sa bawat maliliit na tunok sa paligid hanggang sa matiyak niyang mahimbing na ang lahat. Muli siyang lumabas at sa pagkakataong ito matagumpay niyang nabuksan ang pintuan ng silid aklatan. Ang amoy ng lumang papel at alikabok ay agad na sumalubong sa kanya. Sa tulong ng maliit na liwanag mula sa kanyang cellphone, mabilis niyang hinaluhog ang nga dokumento sa ibabaw ng mesa, ngunit tila malinis ang lahat. Nang mawala na siya ng pag-asa, napansin niya ang isang nakalukot na papel sa ilalim ng basurahan. Maingat niya itong kinuha at dahan-dahang iniunat. Ang bawat letra sa papel na yon ay tila isang saksak sa kanyang gunita. Isa itong resibo ng transaksyon mula sa isang kumpanya ng seguro at malinaw na nakasulat ang pangalan ng kanyang yumaong asawa, si Tadeo. May nakasulat din doon ng mga numero na sapat na upang mabigyan ng mayos na buhay at paggamot si Lucas sa loob ng maraming taon. Nang sumapit ang umagang mansyon ay muling napuno ng ingay, ngunit hindi ito ingay ng kagalakan. Isang matinis na tinig ang bumasak sa kapayapaan ng kusina. Magnanakaw, Daddy, ninakawan ako nga tulong na ito, ang sigaw ni Veronica habang nakaturo ang daliri kay Elena. Mabilis na bumaba si Don Severino. Ang kanyang mukha ay pulang-pula sa tindingang galit. Anong nangyayari rito? Yung hikaw ko, Daddy, yung may brilyante. Nawawala sa kwarto ko at sigurado akong ang babaeng ito ang kumuha dahil siya lang ang pumasok doon para maglinis kanina. Ang mapanirang paratang ni Veronica, ang kanyang nga mata ay naknining sa tuwa habang nakikita ang paghihirap ng kanyang ate. Hindi man lamang natanong si Don Severino
Ang malakas na paktamangang kanyang palat sa pisngi ni Elena ay nakiwan ng isang nakbabagang hapdi na gumuhit hanggang sa kanyang pandinig. Ang lakas ang sampal ay nagdulot ng pakahilo kay Elena at dahan-dahang gumulong ang isang patak ng dugo mula sa gilid ng kanyang labi. Papa, hindi ko po ginawa iyon. Ang mahinang bulong ni Elena habang hawa ang kanyang namamagang pisngi. Huwag mo akong tawaging papa. Wala akong anak na magnanakaw. Lumuhod ka at humingi ng tawad sa iyong kapatid. Ngayon din ang utos ni Don Severino, ang kanyang boses ay tila kulok na yumanik sa buong silit. Dahan-dahang lumuhod si Elena sa malamig na sahig. Ang kanyang mamata ay nakatingin sa ibaba. Ngunit sa likod ng kanyang mapilik mata ang lambot ng isang biktima ay tuluyan ng naglaho. Ang bawat pinting ang kanyang pisngi ay nagsilbing paalala ngang kalupitan ng gatong ito. Habang nakayuko dahan-dahan niyang naramdaman ang nakatagong resibo sa loop ngang kanyang gintong suot na sinturon, ang ebidensyang magpapabagsak sa kanila balang araw. Nang makita niya si Marcus Ramirez sa isang lihim na paki, kita pagkatapos ngang kanyang trabaho nanginginig ang kanyang kamay habang iniabot ang lukot na papel. Sinuri ito ni Marcus sa ilalim ng maliit na liwanag ng isang lampara sa loop ng kanyang sasakyan. Ang katahimikan ni Marcus ay mas lalong nakpabaon ng kaba sa dibdib ni Elena. Elena, tingnan mo itong mabuti. Ang seryosong sabi ni Marcus, ang kaniyang boses ay puno ng pay. Ang petsa ng transaksyong ito ay nangyari nung maaraw na nasa ospital ka at nagluluksa. At ang pinakamalala, ang pirma mo rito bilang asawa at tagatanggap ng pera ay malinaw na hindi sayo, Elena. Pagka ang pirma mo sa dokumentong ito, ninakaw nila ang perang, dapat ay para sayo at kay Lucas. Ang bawat salita ni Marcus ay tila isang higanteng alon na tuluyang sumira sa huling bakod ng pagtitimpi ni Elena. Ang katotohanan ay mas masakit pa sa anumang sampal na natanggap niya kanina. Sila ang pumatay sa kinabukasan ng kanyang anak at ginawa nila iyon gamit ang makamay na dapat sana ay yumayakap sa kanya sa oras ng pangangailangan. Ang kanyang puso na dati ay punong pagmamahal ay dahan-dahang nagelo naghahanda para sa isang bayong walang sinumang makakapigil. Ang kadiliman sa loob ng maliit na opisina ni Marcus ay tila isang tahimik na saksi sa pagkaduro ngang huling piraso ngang katatagan ni Elena. Ang tanging liwanag na nagmumula sa isang lampara sa ibabaw ng mesa ay nagbibigay ng mahahabang anino sa paligid, habang ang bawat pag-usat ng kamay ng orasan sa dingding ay tila nagpapabigat sa hanging kanilang hininga. Nakatitik si Elena sa dokumentong hawak ni Marcus. Ang kanyang mga mata ay nanlalabo dahil sa maluhang pilit niyang pinipigilan hanggang sa ang mga letra sa papel ay mangmukhang mga maliliit na langgam na nakakagulo. Hindi ko maintindihan, Marcus, paano nila nagawa ito. Ang boses ni Elena ay halos isang bulong na lamang punong-punong ang pait na tilalason sa kanyang dila. Namatay ang asawa ko at habang nakahiga ako sa kamang ospital dahil sa sobrang shock ang sarili kong ama ay abala sa paggawa ng paraan para nakawin. Ang perang dapat ay magliligtas sa buhay ni Lucas. How could he be so heartless? Dahan-dahang gumuho ang kanyang depensa. Napayuko si Elena sa ibabaw ng mesa. Ang kanyang mabalikat ay nanginginig sa tahimik na pagikbi. Tila ba ang bawat luha ay may dalang bigat niyang 3 taon na panlilinlang. Ang bawat patak na bumabagsak sa kahoy na mesa ay sumasagisak sa kanyang tiwalang tuluyan ng naglaho. Hindi agad sumagot si Marcus. Sa halip, tumayo siya ng banayat at naglakad patungo sa isang maliit na bahagingang silid kung saan may nakahandang kape. Ang amoy ng mainit na inumin ay dahan-dahang humalo sa malamig na hangin ng opisina, nagbibigay ng kaunting ginhawa sa gitna ng unos. Inilapak niya ang tasa sa tapat ni Elena ngunit hindi niya ito pinilit na uminom. Naupo siya sa tabi ng babay, sapat ang layo para bigyan ito ng puwang. Pero sapat ang lapit para maramdaman ito ang kanyang presensya. I'm so sorry you had to find out this way, Elena. Ang malalim na tinig ni Marcus ay tila isang mainit na haplo sa gitna ng Ginoo. Naintindihan ko ang nararamdaman mo. My sister went through something very similar.
Nawalan siyang lahat dahil sa kasakiman ng isang malaking korporasyon na pinoprotektahan ng mataong katulad ni Don Severino. She ended up losing her hope and eventually her life. I promised myself na hindi ko hayang mangyari yun sa iba. Kaya ko ginagawa ito. Tiningnan ni Elena ang lalaki. Nakita niya sa mata nito ang isang uri ng sugat na katulad ng sa kanya. Sa sandaling iyon, ang pader na namamagitan sa kanila ay dahan-dahang natibag. Ang sakit na nararamdaman niya ay tila nakahanap ng karamay isang kaluluwang marunong ding dumanas ng dilim. Nang mapansin ni Marcus na nanginginig pa rin si Elena, kinuha niya ang kanyang suot na overcoat na nakasabit sa likod ng kanyang upuan. Sa isang marahang galaw, isinampay niya ito sa mabalikat ni Elena. Ang amoy ngang mamahaling pabango ni Marcus na hinaluan ng amoy nga malinis na tela ay tila bumalot sa buong pagkatao ni Elena. Isang hindi may paliwanag na pakiramdam ng kaligtasan ang dumaloy sa kanyang maugat, isang kilik na nanggagaling sa kalinga hindi sa pagnanasa. Napapikit si Elena, hinahayang ang init mula sa damit niyang lalaki. Ay makpatahan sa kanyang panginginig. Marcus, thank you. You didn't have to do this. Ang sabi ni Elena habang hinigpitan ang pagkakahawak sa coat. I want to, Elena. At gagawin ko ang lahat para makuha natin ang hustisya. Ang tugon ni Marcus. Ang kanyang kamay ay sandaling dumapo sa likod ng palat ni Elena, isang ugnayang tila nagpapadala ng kuryente ng pag-asa, pero kailangan nating mag-ingat. Ang dokumentong ito ay kopya lang. Kung gusto nating mapatunayan sa korte na peke ang pirma, kailangan natin ang orihinal na kontrata ng insurance. Ang bawat salita ni Marcus ay muling nagpabalik kay Elena sa realidad. Ang kanyang puso ay dahan-dahang tumigas. Ang lungkot ay napalitan ng isang malamig na determinasyon. Tumingin siya ng diretso kay Marcus, handang harapin ng anumang hamon na darating. Namuling tingnan ni Marcus ang kanyang computer screen. Ang kaniyang expression ay naging seryoso at puno ng pangamba. Isang email ang kapapasok pa lamang mula sa kanyang lihim na impormante sa loob ng kumpanya ng seguro. Nahanap na nila kung nasaan ang orihinal na dokumento, Elena. Ang sabi ni Marcus, ang kanyang boses ay tila may babalang hatid. Hindi ito nasa bangko at wala rin ito sa opisina ni Don Severino sa kumpanya. It's inside his bedroom, hidden in a high security vault behind the painting. At ayon sa impormasyon, balak na niya itong sirain bago matapos ang linggong ito para wala ng bakas na matira. Ang katahimikan sa loob no opisina ay muling naging mabigat. Alam ni Elena na ang pagpasok sa silid ng kanyang ama ay katumbas kang pagpasok sa isang bitak na maaring pumatay sa kanya. Ngunit habang iniisip niya ang muha ni Lucas na naghihintay sa kanya sa ospital, ang takot ay dahan-dahang naglaho. Ang katanungan ngayon ay hindi kung kaya ba niyang pasukin ang silid na yon, hindi kung magagawa ba niyang buksan ang vault bago siya mahuli ni Don Severino o bago tuluyang maglaho ang huling ebidensya na magliligtas sa kanyang anak. Ang pagkakataong hinihintay ni Elena ay dumating sa anyang ng isang mainit na hapon kung kailan ang mansyon ay pansamantalang nabalot ng isang mapayapang katahimikan. Umalis si Don Severino para sa isang biglaang pulong sa labas habang si Veronica naman ay nagmamadaling lumabas para sa kanyang nakatakdang facial appointment. Alam ni Elena na mayroon lamang siyang 3 minuto, isang maikling sandali na magdedesisyon kung siya ba ay magtatagumpay o tuluyang lalamunin ng panganib. Bit-bit ang isang basahan at panlinis, umakyat siya sa ikalawang palapag. Ang bawat hagbang niya sa makapal na karpet ay tila walang tunog, ngunit ang bawat tibok ng kaniyang puso ay tila isang malakas na tambol na umaalingaw-ngaw sa kanyang buong katawan. Nang marating niya ang pintuan ng silid ng kanyang ama, huminto siya sandali para huminga ng malalim. Ang kanyang gakamay ay basang-basa na ng malamig na pawis. Habang dahan-dahang pinihit ang hawakan ng pinto ang silid ni Don Severino ay malawak at puno ngang amoy ng mamahaling pabango at lumang kahoy. Ang bawat kagamitan sa loob nito ay sumasalamin sa kayabangan at kapangyarihan ng matanda. Hindi nag-aksaya ng panahon si Elena.
Mabilis siyang naglakad patungo sa malaking painting na nakasabit sa tapat ng kama, isang larawan ng isang tuyong tanawin na tila walang buhay, katulad ng puso ng may-ari nito. Sa likod ng painting na yon, gaya ang sinabi ni Marcus, ay nakatago ang isang itim na font na gawa sa makapal na bakal. Nanginginig ang daliri ni Elena habang tinititigan ang digital screen ng font. Anong numero ang gagamitin ni Don Sefrino? Sinubukan niya ang petsa hanggang kapanganakan nito, ngunit ang pulang ilaw sa screen ay nababala ng pagkakamali. Sinubukan niya ang karawan ni Veronica pagkatapos ay ang petsa ng anibersaryong gumpanya. Ngunit bawat subo ay tila isang panibagong kabiguan sa gitna ng kanyang pagmamadali. Muling sumagi sa kanyang isipan ang sinabi ni Marcus tungkol sa pagiging self-centered ang kanyang ama. Ang tanging mahalaga kay Don Severino ay ang kanyang tagumpay at ang araw kung kailan siya muling naging makapangyarihan. Naalala ni Elena ang petsa kung kailan pumanaw ang kanyang asawa. Ang araw na para sa kanya ay simulang ang dilim, ngunit para kay Don Severino ay ang simulang ang kanyang muling pagbangon. Dahan-dahan niyang itinipa ang numero. Ang petsa kung kailan inaprubahan ang insurance payout ni Lucas. Ang bawat pindot niya sa screen ay tila isang mabigat na pasanin na kanyang bitbit. Habang abala siya sa pagsubok, isang kakaibang pakiramdam ang nagpatayo sa mga balahibo sa kanyang batok. Mula sa ibaba narinig niya ang mahinang tunog ng isang makina ng sasakyan na pumasok sa bakuran. Ang tibok ng puso ni Elena ay mas lalong bumilis hanggang sa pakiramdam niya ay sasabog na ang kanyang dibdib. Sumunod ang tunog ng pagbukas ng malaking gate at ang hakbang ng sapatos na may mataas na takong na tila nagmamadali patungo sa loob ng bahay. So bakit siya magang bumalik ang bulong ni Elena sa kanyang sarili? Ang kanyang tinig ay halos maglaho sa tinding kaba. Ang tunog ng hakbang ay dahan-dahang lumalapit sa hagdanan. Ang bawat paktamangang takong sa marmol na sahig ay tila isang hatol ng matayan para kay Elena. Wala siyang oras para magtago ng malayo. Sa gitna ng kanyang desperasyon, muli siyang lumingon sa fault at itinipa ang huling digit ng coat. Isang banayat na tunog ng mekanismong bumubukas ang narinig niya mula sa loop ng pader. Ang mabigat na pintuan ng bakal ay dahan-dahang gumalaw, nagpapakita ng madilim na espasyo sa loob kung saan nakatago ang malihim ng mafalmon. Ngunit sa eksaktong sandaling iyon, ang hawakan ng pintuan ng silid ni Don Severino ay nagsimulang gumalaw. Ang bawat pag-ikot nito ay tila isang dahan-dahang pagpunit sa huling hibla ng pag-asa ni Elena. Daddy, are you in there? Nakalimutan ko yung wallet ko. Ang boses ni Veronica ay malinaw na maririnig mula sa labas, puno ng pagkainip. Nanigas ang buong katawan ni Elena. Ang vault ay nakabukas, ang painting ay nakatagilid at siya ay nakatayo sa gitna ng silid. Ang tanging naghihiwalay sa kanya sa ganap na kapahamakan ay ang manipis na kahoy ng pintuan na anumang segundo mula ngayon ay tuluyan nang magbubukas para ilantat ang kaniyang bawat kilos. Sa gitna ang nagbabadyang kapahamakan, nabilis na kumilos ang Einstein ni Elena. Sa loob ng ilang segundo, mabilis niyang hinablot ang makapal na folder mula sa loob ng vault at sumisit patungo sa malawa na walk-in closet ng kanyang ama. Ang dahan-dahang pagsara ng pintuan ng cabinet ay halos hindi naglabas ng anumang tunog, sapat lamang para itago ang kanyang nanginginig na katawan sa likod ng mahahabang Amerikana ni Don Severino. Ang bawat paghinga niya ay tila isang mabigat na pasanin. Pinipilit niyang huwag gumawa ng anumang ingay habang ang pintuan ng silid ay tuluyan ng bumukas. Ang tunog ng gatakong ni Veronica sa kahoy na sahig ay tilang gamartilyo na tumatama sa pandinig ni Elena. Naririnig niya ang pakarita sa boses ng kanyang kapatid habang naghahanap ito sa ibabaw ng dresser. Nasaan na ba yung wallet na yun? Sobrang dumi pa naman ang bahay na ito. Baka kung saan-saan na nailagay ng pakialamrang katulong na yon ang bulong ni Veronica na punong pagkamuhi. Sa bawat segundo pananatili ni Veronica sa loob silid ang puso ni Elena ay tila tumitihil sa pagtibok. Ang amoy ng mamahaling pabango ni Veronica ay tumagos sa nasiwang ng cabinet, nagpapaalala sa kanyang malaking agwat ng kanilang katayuan. Nang makuha na nito ang hinahanap, ang mabilis na paglabas ni Veronica at ang muling paksara ng pinto ng silid ay nag-iwan kay Elena ng isang sandali ng nakakahingal na kaligtasan. Nang matiya na wala na ang kapatid, dahan-dahang inilabas ni Elena ang kanyang cellphone para maksilbing liwanag sa loob ng madilim na closet. Sa nangingini na mga kamay, binuksan niya ang folder. Ang unang pahina ay
Naglalaman ng isang dokumento mula sa isang tanyak na insurance company. Sa gitna ng papel ang pangalan ng kanyang yumaong asawa ay nakasulat ng malinaw. Kasunod ang halagang hindi niya kailanman inakalang makakaroon sila 50 milyong piso. Ang kanyang paningin ay nanlabo dahil sa biglang pag-agos ng luha. 50 milyon para kay Lucas. Ang perang ito ay sapat na para sa lahat ng operasyon gamot at magandang kinabukasan ng kanyang anak. Ngunit habang tinititigan niya ang pirma sa ibaba, ang kanyang puso ay tila pinigangang isang malakas na kamay. Ang pirma ni Elena ay nandun. Ngunit ang bawat kurba at guhit nito ay halatang isang mahusay na panggagaya lamang isang palilinlang na ginawa habang siya ay bulak sa sakit ng pagluluksa. Hindi doon nagtapos ang sakit. Sa ilalim ng kontrata ay may isang maliit na kwaderno na may sulat kamay ni Don Severino. Ito ay isang listahan ng magastusin. Nakasulat doon ang pagbili ng bagong sports car ni Veronica, ang pagbabayad sa mga utang sa kasino at ang malalaking halaga na inilipat sa mga account ng kumpanya ni Don Severino. Ang bawat sentimo na dapat ay para sa buhay ni Lucas ay ginamit para sa luho at kasakiman ng kanyang sariling pamilya. Ang pait na lumabas sa kanyang lalamunan ay tila isang lason na dahan-dahang pumapatay sa huling hiblang ng kanyang pagmamahal sa kanila. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa tahimik na hagulgol, isang hapdi na nanggagaling sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Nang handa na siyang lumabas para tumakas, napatigil siya nang muling bumukas ang pintuan ng silid. Sa pagkakataong ito, hindi si Veronica ang pumasok. Ang mabigat na hakbang at ang pamilyar na boses ni Don Severino ang bumalot sa katahimikan. Mukhang may kasama siyang ibang tao. "Huwag kang maalala, doktor. Alam ko ang ginagawa ko." Ang baritono at malamig na tinig ni Don Severino ay tumago sa dingding ng kloset. Ang mahalaga ay hindi na maabot ng batang iyon ang susunod na linggo. Ang operasyong yan ay tila isang pagsasayang lamang ng oras at pera. Kung mawawala ang bata, tuluyan ng tatahimik ang ina niya at wala na tayong kailangang alalahanin patungkol sa insurance payout na yan. Gawin mo ang dapat mong gawin at dodoblehin ko ang bayad sa'yo. Ang bawat salitang binitawan ng kanyang ama ay tila isang hatongang kamatayan para kay Elena. Ang kanyang buong mundo ay huminto sa pag-ikot. Ang taong nagbigay sa kanya ng buhay ay kasalukuyang nakikipagkasundo para kitilin ang buhay ng sarili nitong apo. Nanigas ang kanyang katawan. Ang folder na hawak niya ay halos malukot sa tinding ng kanyang pagkakahawak. Ang dilim salop ng kloset ay tila naging mas masidi habang ang bawat segundo ay nagdadalasa. Kanya sa isang katanungan, paano niya may liligtas si Lucas kung ang sarili niyang ama ang nahukay ng libingan para sa kanyang anak, at ano ang gagawin niya sa impormasyong ito bago siya tuluyang mahuli? Salop ngang silid na yon ang mansyon ng Gafalmonta ay tila isang naglalakihang entablado na kasalukuyang inihahanda para sa isang maringal na pagtatanghal. Ang bawat sulok ay pinupuno nga sariwang bulaklak na ang bango ay humahalo sa amoy ng mamahaling wax na ipinapahid sa mga sangkapang kahoy. Ngunit para kay Elena, ang halimuyak na ito ay hindi nagdadala ng kaginhawaan. Ito ay tila amoy ng isang libingang pinalamutian upang itago ang nabubulok na katotohanan. Abala si Elena sa pagpaplansa ang isang napakaganang bestido na yari sa sidang asul. Ang init ng plansa ay humahaplos sa kanyang mukha, nakdadala ng butil-butil na pawis sa kanyang noo. Ngunit ang lamig sa kanyang puso ay nananatiling hindi natitibak. Ang bawat hagot ng kaniyang kamay sa tela ay tila isang panatangang katapatan sa kanyang anak na si Lucas na sa mga sandaling iyon ay ligtas na nailipat ni Marcos sa isang pribadong pasilidad. Malayo sa mga kamay nga. Manggahalimaw na nakukunwaring pamilya. Pumasok si Veronica sa silid. Ang kanyang hakbang ay tila isang pagmamalaki sa bawat pagtamangang kanyang sapatos sa sahig. Tiningnan niya si Elena nang may halong panidiri at pagkainip habang sinusuri ang bawat kurbangang bestidong kasalukuyang ginagawa ng kanyang ate. "Make sure na walang kahit anong gusotin, it. My fiancé is coming tonight and I need to look perfect. Alam mo naman hindi katulad ng naging buhay mo, my future is bright and secured." Ang sabi ni Veronica, ang kanyang boses ay puno ng mapait na pagmamayabang. "Sayang ka, ate.
Kung nakinikalang sana kay Daddy nun baka hindi ka naktitiyaga sa 500 piso ngayon. Hindi sumagot si Elena. Nanatili siyang nakayuko. Ang kanyang mata ay nakatuon sa uso na lumalabas sa plansa. Ang bawat insulto ni Veronica ay tilam gahuling pata ng ulan bago ang isang malakas na bagyo. Nang matapos siya dahan-dahan niyang isinabit ang bestido sa lube na kasilit ni Veronica. Sa gitna ngang niyang paggalaw ng matiya niyang abala ang kapatid sa pag-ayos ng kanyang buho sa harap ngang salamin mabilis at maingat na inilabas ni Elena ang isang maliit at titim na kagamitan mula sa kanyang bulsa, isang kagamitang ibinigay ni Marcus. Itinago niya ito sa ilalim ng isang dekorasyong plurera sa tabing kama ni Veronica. Ang kanyang makamay ay hindi nangingini. Ang takot ay napalitan ng isang matalas na layunin. Sa loob ng ilang sandali habang nagpapanggap siyang naayos ng magamit, narinig niya ang biglang pagtunog ng cellphone ni Veronica. Yes, hon. Of course, excited na ako. Ang boses ni Veronica ay biglang nagbago, naging malambing ngunit may kasamang kaplastikan. Ngunit nang matapos ang tawag sa kanyang kasintahan, muli siyang tumawag sa ibang tao at ang kanyang tono ay naging malamig at tuso. Hello? Tungkol doon sa batas sa ospital. Daddy said we should expedite everything. Masyado nang nagiging matanong si Elena. Ay clear niyo ng account na yon? Isang pirma na lang naman ang kailangan, diba? Just make it look like a natural complication. Ayaw naming madunggisan ang panggalan ng pamilya sa anibersaryo bukas. Ang bawat salitang binitawan ni Veronica ay tila isang malamig na kutsilyo na dahan-dahang humihiwa sa puso ni Elena. Ang kanyang sariling kapatid ay nag-utos na wakasan ang buhay ng kanyang anak para lamang sa isang anibersaryo. Ang pait na lumabas sa kanyang lalamunan ay tila lason, ngunit pinilit niyang lunukin ang lahat ng iyon. Ang bawat kataga ay malinaw na naitala ang kagamitang itinago niya, isang ebidensyang magiging mitsa ng kanilang pagbagsak. Lumabas si Elena ng silit nang hindi nagpapakita ng anumang emosyon. Sa baba ng hagdanan nakita niya si Don Severino na nakatayo sa gitna ng sala, suot ang kanyang pinakamahal na Amerikana. Ang bawat palamuti sa kanyang katawan ay tilamga, simbolo nga buhay na kanyang tinapakan upang marating ang kinalalagyan niya. Tingnan mo ako, Elena, ang sabi ni Don Severino. Ang kanyang boses ay puno ng kayabangan habang inaayos ang kanyang gintong relo. Ito ang mukhang tagumpay. Sa kabila ng lahat ng drama mo, ang kumpanya ko ay mas lalong lalakas pagkatapos ng selebrasyong ito. Matuto ka sana sa akin. Ang mundo ay para sa mga malalakas, hindi para sa mga mahihina at emosyonal na katulad mo. Tumingin si Elena ng diretso sa mga matang ang kanyang ama. Sa unang pagkakataon hindi siya yumuko. Isang maliit at misteryosong ngiti ang sumilay sa kanyang manggalabi, isang ngiting nagdalangang kakaibang kaba sa dibdib ni Don Severino, ngunit mabilis din itong binalewalang ang matanda. Opo, ama. Matututo po ang lahat bukas. Ang mahinang tugon ni Elena. Ang bawat salita ay may dalang dobleng kahulugan na tila isang hulang ang tadhana. Matututo po ang mundong ito kung paano maningil ang taong kinuhaan niyo ng lahat. Tumalikot si Elena at naglakat patungo sa kusina, iniwan ang kanyang ama na nakatayo sa gitna ng kanyang imperyong yari sa buhangin. Ang bawat hakbang ni Elena ay tila isang pagbibilang ng mga segundo patungo sa oras ng paniningil. Ang hangin sa loob ng mensyon ay tila naging mas mabigat, nagbabadiyang mabulunan. Ang sinumang naktangkang itago ang dilim sa likot nga nagniningning namga ilaw. Ngunit sa gitna ngang kaniyang determinasyon, isang anino ngang pangamba ang muling sumagi sa kaniyang isipan. Sapat na ba ang mga ebidensyang ito upang tuluyang wasakin ang padeng kapangyarihan ni Don Severino o mayroon panghuling baraha ang kanyang ama na maaring bumigo sa lahat ng kanyang pinaghihirapan sa gitnang selebrasyon? Ang gabi bago ang nakatakdang anibersaryo ngang kumpanya ay balot ng isang kakaibang katahimikan. Tila ang buong mundo ay nagpipigil ngang hininga para sa paparating na unos. Sa loob ng maliit ngunit malinis na apartment ni Marcus, ang tanging liwanag ay nakmumula sa screen ng kanyang laptop na nagbibigay ng asul na kislap sa mga mukha ni na Elena at Marcus habang muli nilang sinusuri ang bawat piraso ngang
Ebidensya ang bawat video, bawat dokumento. At ang bawat boses na naitala sa recorder ay tila mga matatalim na sandata na nakahandang tumama sa pusong na nakasala. Everything is ready, Elena. Ang mahinang sabi ni Marcus, ang kanyang boses ay tila isang malalim na himig na nagbibigay nga katiyakan sa gitna ng kadiliman. Ang kailangan na lang natin ay ang tamang timing bukas. Inayos ko na ang lahat sa system ng hotel. Once the presentation starts, wala na silang magagawa kundi harapin ang katotohanan. Tumango si Elena. Ngunit ang kaniyang magkamay ay nananatiling malamig at nanginginig sa ibabaw ng mesa. Sa kabilang ang bawat paghahanda, ang pait ng katotohanan ay tila isang mabigat na bato sa kanyang dibdib. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-usap, ang panginginingang kanyang cellphone sa tabing ng laptop ay bumasak sa kanilang konsentrasyon. Ang liwanag ng screen ay nakapakita ng pangalan ng ospital at sa isang saklit ang hangin sa loop ng silet ay tila naklaw. Mabilis na sinagot ni Elena ang tawag. Ang kanyang boses ay halos hindi lumabas dahil sa tindingang kaba. Nang marinig niya ang balita mula sa kabilang linya, ang kanyang mukha ay nawala ng kulay. Nagkaroon ng bahagyang laknat si Lucas bago ang nakatakdang operasyon sa susunod na araw. Para sa isang batang may mahinang puso, ang simpleng laknat ay tila isang higanteng pader na maaring humarang sa kanyang huling pagkakataon na mabuhay. Paano kung hindi matuloy ang operasyon? Paano kung mabawi siya sa akin bago ko paman makuha ang hustisya para sa kanya? Ang nanginginig na tanong ni Elena. Ang kanyang maluwa ay muling nagsimulang gumulong sa kanyang mapisngi. Ang kaniyang buong katawan ay nanginginig sa tindi ng pangambang muling maging talunan sa harap ng tadhana. Hindi nagdalawang isip si Marcus. Tumayo siya at lumapit kay Elena. Dahan-dahang kinuha ang nanginginig nitong mga kamay at binalot ang nga ito sa loob ng kanyang malalapat at mainit na palat. Ang init ng kanyang balat ay tila isang kuryenteng nagatit ng kapanatagan sa nangangatok na pagkataong abay. Tumingin si Marcus ng diretso sa mga mata ni Elena. Ang kanyang tingin ay punong katapatan at isang uri ng pagmamahal na hindi na nangangailangan ng maraming salita. Elena, tumingin ka sa akin. Ang utos ni Marcus banayat ngunit puno nga autoridad. Lalaban si Lucas. Matatak ang batang iyon dahil anak siya ngang isang inang kasing tapang mo. Ligtas na siya sa kalingangang mapinakakatiwala nating doktor. Bukas kukunin natin ang nararapat para sa kanya. Pangako ko sa'yo hindi kita iiwan, hindi kita bibitawan hanggang sa matapos ang laban na ito. Sa sandaling iyon ang pader na pilit itinatayo ni Elena sa paligid ng kanyang puso ay tuluyan ng gumuho. Dahan-dahan siyang sumandal sa dibdib ni Marcus, hinahayaang ang kanyang sarili na lamunin ang yakap ng lalaki. Ang tunong regular at malakas na paktibok ng puso ni Marcus sa kanyang pandinig ay tila isang awit nga. Kaligtasan isang ritmong nagsasabing hindi na siya nag-isa sa gitna ng baha. Ipinatong ni Elena ang kanyang ulo sa balikat ni Marcus habang ang init ng katawan ng lalaki ay dahan-dahang napapatuyo sa kanyang luha. Wala silang sinabing anuman ngunit ang bawat segundo ng kanilang pagkakayakap ay tila isang banal na pangako. Ang amoy na kapet malinis na sabon mula kay Marcus ay nagsilbing gamot sa sugatang kaluluwa ni Elena. Salup nga, maliit na silit na yon sa gitna ng panganib at pait ng nakaraan. Nakahanap si Elena nga isang kanlungan, isang lugar kung saan maari siyang maging mahina bago muling maging matatak para sa kinabukasan. Nang dahan-dahang humiwalay si Elena, nakita niya ang isang maliit na butones sa kanyang lumang blusa na bahagyang lumuwag dahil sa kanyang panginginig kanina. Mapait siyang napangiti, iniisip kung gaano siya tinalong ang kahirapan. Ngunit bago pa man niya ito hawakan, dahan-dahang inabot ni Marcus ang butones at maingat itong inayos. Ang kanyang madaliri ay sandaling dumampi sa balat ng lik ni Elena. Ang ugnayang iyon ay nagdulot ng isang kakaibang init at kaba sa dibdib ng babae. Sama-sama, isang damdaming matagal na niyang ibinaon sa limot ngunit ngayon ay muling sumisibol ng may bagong pag-asa. Magpahinga ka na, Elena. Kailangan mo ang lakas para bukas. Ang mahinang sabi ni Marcus habang hinahaplos ang kanyang buho. Tumango si Elena. Ang kanyang puso ay punong kasasalamat. Ngunit habang nakatingin siya sa bintana kung saan ang unang sinak ng bukhang liwewe,
ay nagsisimula ng bumuta sa kadiliman isang panibagong uri ng kabaang gumising sa kanya. Ang araw ngang anibersaryo ay dumating na. Ang mailaw nga, hotel ay nakahanda na para sa malaking selebrasyon ng Mafalmon. Sapat na nga ba ang lahat ng kanilang inihanda para tuluyang gumuho ang kuta ni Don Severino. At sa oras na magsimulang umikot ang video ng katotohanan sa harap ng daan-daang tauhanda na, ba si Elena na harapin ang huling baksa ng tadhana na maaring magpabago sa kanyang buhay ng habang buhay. Ang marangyang bulwagan ng Grand Palace Hotel ay naknininging sa ilalim ng dambuhalang nga chandelier na tilam gabi tuwing bumaksak mula sa langit. Ang bawat sulok ay napaliligiran ng gasariwang bulaklak na ang halimuyak ay sadyang nakakalasing, pilit na itinatago ang amoy ng kabulukan ng galihim na nakakubli sa likod ng ngiting porselana. Ang seryang tawanan at ang malambing na tuktugin mula sa isang pangkat ng mga musikro ay umahalo sa banayat na paktamang ng mga kristal na baso na lumilikhang isang kapaligiran ng wagas na karangyaan. Sa gitna nga ang tablado nakatayo si Don Severino Falmon. Ang kanyang anyo ay puno nga, autoridad at kasiglahan. Ang bawat himay-may nga, kanyang suot na mamahaling Amerikana ay tila nakpapahayang ngang tagumpay na kanyang tinatamasa. Sa kaniyang gitabinarong si Veronica na chile zanggihay na sa kaniyang ginagininini na besido. Ang kanyang nga mata ay puno nga pagmamalaki habang ipinapakita ang kanyang malaking singsing sa kanyang nga kaibigang kabilang sa mataas na lipunan. You know, it's not just about the money ang narinig ni Elena na sabi ni Veronica sa kanyang makaibigan habang ito ay humihigop ng champagne. It's about the legacy. Ang pamilya naman, we always value integrity and compassion. Kaya naman we are so blessed tonight. Nasa isang madilim na bahagi ng bulwagan si Elena, suot ang uniforme ng isang hamak na tagapagsilbi. Ang kaniyang buhok ay mayos na nakatali at ang kanyang mukha ay bahagyang nakayuko upang hindi agad makilala. Ang kanyang magkamay ay mahigpit na nakakapit sa isang silver tray. Ngunit salop ngang kanyang bulsa naramdaman niya. Ang maliit na pirasong plastik ang USB na naglalaman ngang katotohanang wawasak sa lahat ngang kasinungalingang kasalukuyang ipinagdiriwang sa silid na yon. Nakita niya si Marcus mula sa malayo. Hindi sila nakatinginan ng matagal, isang mabilis na sulyap lamang na punong ang kahulugan. Si Marcus ay nakasuot ng isang simpleng itim na suit nakatayo malapit sa control booth ng tekniko. Ang kanyang presensya ay tila isang angkla para kay Elena, isang paalala na ang bagyong kanilang inihanda ay handa na para sa pahampas nito. Dahan-dahang lumapit si Elena sa kinaroroonan ng control booth, kunwari ay maghatid ng mainom. Sa gitna ng kaguluhan ng nga taong naglalakat, mabilis niyang iniabot ang USB sa lalaking tekniko na kanina pa naghihintay. Walang salitang namutawi, tanging isang tango lamang na tila isang hudyat ng kamatayan para sa dangangang Valmon. Ladies and gentlemen, may I have your attention please? Ang baritono ng tinig ni Don Severino ay umalingongo sa bumbulwagan, nagpapatahimik sa mga usapan. Tonight is not just the 30th anniversary of Valmonte Corporation. It is a celebration of family, of love, and the sacrifices we make for those who matter most to us. Bago tayo magpatuloy sa ating hapunan, nais ko sanang ibahagi sa inyo ang isang maikling pagbabalik tanaw. Isang video tribute na nagpapakita ng tunay na pusong aming pamilya. Isang masigabong palakpakan ang sumunod sa kaniyang nga salita. Ang mailaw salop ng bulwagan ay dahan-dahang namatay, iniwan ang lahat salop ng isang inaasahang kadiliman. Ang dambuhalang LED screen sa likod ni Don Severino ay nasimulang maglabas ni isang maputlang liwana na tila isang bukang liwewe na nakbabadiyang mabunyak na isang madugong katotohanan. Si Elena ay nakatayo sa gilid. Ang kaniyang puso ay tila isang mabilis na tambol na tumatama sa kaniyang nanginginig na tadayang. Ang kaniyang paningin ay nakapako kay Don Severino na kasalukuyang nakatayo ng may malawa ng ngiti, handang tanggapin ang papuring sa libutan. Ngunit sa ilalim ng anino naramdaman ni Elena ang isang kakaibang lami, ang lami ng katarungan na matagal na niyang ipinagdarasal. Nagsimulang gumalaw ang maimahe sa screen, ngunit sa halip na ang mga masasayang larawan ng kumpanya at ng pamilya, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa bulwagan, nang ang unang audio na lumabas ay hindi ang inasahang musika. Isang pamilyar na boses ang pumuno sa bawat sulok ng silid.
Isang boses na punungang, pait at kawalan ng awa. Hayaan mo na mamatay ang batang yon? Pabigat lang yan sa pera natin. Ang sabi ng boses sa recording malinaw at walang pag-alinlangan. Ang nga tao sa bulwagan ay tila naging mga estatwang bato. Ang baso ng champagne sa kamay ni Fronicha ay dahan-dahang nanginig hanggang sa malaglag ito at mabasak sa sahig. Ang likido ay kumalat na tilam galuhang hindi na kayang pigilin. Ang mukha ni Don Severino na kanina ay punong-punong kulay ay biglang naging maputla na tila isang bangkay. Tumingin siya sa screen ng may nanlalaking mamatahabang. Ang susunod na dokumentong lumitaw ay ang insurance policy ni Lucas na may malinaw na pulang markang nagsasabing pekeng pirma. Sa gitna nga nagaganap na kaguluhan at ang nagsisimulang bulungan ng mabisita tumingin si Elena kay Marcus. Sa gitnang dilim nakita niya ang isang matalas na liwanag. Samga matang lalaki, isang liwanag na nagsasabing ang lahat ay nagsisimula pa lamang. Ang katanungan ngayon ay hindi na kung ano ang mangyayari samga Falmont kundi kung paano haharapin ni Elena ang huling hagupit ng kanyang sariling ang makapaknalaman nitong siya ang nagmitsa ng lahat ng ito. Ang bawat bulong-bulungan ng panauhin sa lupngang bulwagan ay tila isang dambuhalang alon na unti-unting lumulunot sa pagkataon ni Don Severino at Veronica. Ang dambuhalang LED screen sa kanilang likuran ay nananatiling saksi sa kanilang kasamaan. Ipinapakita ang bawat dokumento ng insurance na may malinaw na bakas ng pandaraya. Ang nga ilaw nga kamera mula sa nga mamahayag ay tilam nga kidlat na walang tigil sa pagtama sa kanilang nga muka. Kinukuha ang bawat butil nga pawis at ang bawat bakas nga takot na hindi na nila kayang itago. Si Don Severino ay tila isang punong unti-unting nababali ang masanga. Ang kanyang makamay ay nanginginig habang pilit na itinuturo ang control booth. Ang kanyang boses ay tila isang basak na plaka na pilit na sumisigaw na utos na patayin ang screen, ngunit ang sistema ay nananatiling bingi sa kanyang pagnanais. Sa kanyang tabi si Veronica ay nakatayo na tila isang estatwang kahihiyan. Ang kanyang nagnining na bestido ay hindi na sapat para itago ang dumingeng kanyang konsensya. Nang tumingin siya sa kanyang fiancé, nakita niya rito ang isang matinding pandidiri. Sa isang mabilis na galaw hinubat ng lalaki ang suot na bulaklak sa kanyang Amerikana, itinapon ito sa sahig at tumalikot nang walang pasabi iniwan ang dalaga sa gitna nga mapanghusgang nga matang lipunan. Sa gitna nga ang kaguluhang ito, isang figura ang dahan-dahang humiwalay sa dilim. Ang bawat hakbang ni Elena patungo sa gitna ng bulwagan ay tila isang pagyaningang lupa na nakpapatahimik sa lahat. Inalis niya ang kanyang puting apron na sumisimbolo sa kanyang pagkaalipin at binitawan ito sa sahig. Hinahayaan ang tela na dahan-dahang lumapak na tila isang bandilangang pagsukong ang kanyang dating kahinaan. Hindi na siya ang tiwalang anak na palagi nakayuko. Ngayon siya ay nakatayo ng tuwid. Ang kanyang mamata ay nakninining sa tindingang katarungang kanyang ipinaglalaban. Ito ba ang legacy na ipinagmamalaki mo, ama? Ang boses ni Elena ay umaling-aungaw sa buong silit malinaw at puno nga pangyarihan. Ito ba ang pagmamahal na sinasabi mong nakpapatakbo sa pamilyang? Ito ang nakawan ng sarili mong apo para lamang isalba ang iyong bumabagsak na imperyo. Nanilisik ang magamata ni Don Severino sa tindi negalit at kahihiyang. Hindi na niya napigilan ang kanyang sarili. Sa harap na andaang tao, itinaas niya ang kanyang kamay upang ihampas ang isang marahas na sampal kay Elena. Ngunit bago pa man ito dumampi sa pisngingang babay, isang malakas at matikas na kamay ang sumalo sa kanyang braso. Si Marcus Ramirez ay sumulpot mula sa dilim. Ang kanyang mukha ay tila isang pader ngang bakal na hindi matitinak. Sa isang mabilis at kontroladong galaw, ibinaba niya ang kamay ni Don Severino ng may tindi ng autoridad na nakpaluhod sa matanda, sa sakit. Huwag mong susubukan na hawakan siya, Don Severino. Tapos na ang panahon ng iyong pananakit. Ang mariing sabi ni Marcus, ang kanyang tinik ay tila isang hatol na nakmumula sa kailaliman ng lupa. Sa sandaling iyon, ang isa sa mga kuraparoko na matagal ng pinopondohan ni Don Severino ay dahan-dahang tumayo mula sa kanyang upuan.
Walang imik na kinuha ng pari ang kanyang Biblia, binasbasan ang hangin ng may lungkot sa mga mata at dahan-dahang lumabas ng bulwagan. Ang kanyang pag-alis ay tila isang huling hudyat na maging ang langit ay tumalikot na sa mga Valmon. Ang mabisitang kanina ay nakikipagtawanan sa kanila ay isa-isa nang nagsisialisa, nag-iwan ng magabakas ng bulong na tilam nga latigo na humahampas sa natitirang dangangang mag-ama. Tumingin si Elena kay Don Severino na ngayon ay nakasalampak sa sahig. Ang kaniyang nga mata ay wala ng bakas nga awa. Ang bawat luhang pumatak sa kanyang ngapis nginong garaw na siya ay nagmamakawa ay tila nagbunga na ng isang matamis ngunit masakit na tagumpay. Lumapit si Marcos sa kanya. Inabayan siya ng may dahan-dahan at maingat na kalinga, ipinapaalala sa kanya na ang bagyong ito ay patungo na sa pagtatapos. Ngunit sa kabilang katarungang ito naramdaman ni Elena ang isang kakaibang kirot sa kanyang dibdib, isang kirot para sa pamilyang dati niyang pinangarap na ngayon ay wala na itong natira kundi maabo nga pakakaisa. Nang dumating ang tunong nga sirena ng pulis sa labas, alam ni Elena ng pintuan ng katarungan ay tuluyan ng bumukas. Ang katanungan na lamang ay kung sa pag-alis niya sa bulwagang ito kasama ba niyang maiwan ang lahat ngang pait ng kanya nakaran o mayroon pang huling sugat na hindi pa ganap na naghihilom. Ang bawat pakikot ng nga aso at pulang ilaw mula sa mga sasakyan ng pulis sa labas ng hotel ay tilam nga aninong sumasayaw sa mga dingding ng bulwagan, nagbibigay ng isang malamig at seryosong atmosfera sa gitna ng naudlot na karangyaan. Ang bawat hakbang ng awtoridad sa ibabaw ng makintap na sahig ay tila isang mabigat na hatol na dahan-dahang lumalapit sa mag-amang Don Severino at Veronica. Ang bawat paglapat ng malamig na bakal sa kanilang pulso ay naglabas ng isang tunog ng mekanismong dahan-dahang sumasara na tila huling tuldok sa isang mahabang kabanata ng kanilang panlilinlang. Si Veronica ay tuluyan nang nawala ng kontrol sa kanyang sarili. Ang kanyang ngaluha ay walang tigil sa pagago sumisira sa kanyang mamahaling makeup hanggang sa magmuka siyang isang lanta at sirang manika. Ate please, huwag mong hayaang gawin nila ito sa akin. I'm sorry, okay, hindi ko sinasadya ang ganasabi ko. Tulungan mo ako ate, hindi ko kayang makulong. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon at takot, isang tono na malayo sa kanyang dati at mapakmataas na pananalita. Ngunit sa likod ng kanyang mga pasusumamo, alam ni Elena na ang tanging pinagsisisihan ni Veronica hay ang pagkakahuli sa kanya, hindi ang sakit na idinulot niya sa kanyang sariling kadugo. Sa kabilang banda si Don Severino ay nanatiling matigas ang mukha, bagaman ang pangingining kanyang nga panga ay nagpapakitang nakaalimpoy ang galit sa loob. Nang dahan-dahan siyang akay ng mga pulis patungo sa labas, tumigil siya sa tapat ni Elena. Ang kanyang mata ay tila nagbabagang, mauling na nais tupukin ang kanyang anak sa isang titik lamang. Ako ang ama mo Elena, binigyan kitang buhay, pinakain kita at binihisan. May malaking utang na loob ka sa akin na hindi mo mababayaran kahit kailan. Isinusumpa kita. Ang isang anak na nagpapakulong sa sariling magulang ay kailanman ay hindi makakahanap ng kapayapaan. You will regret this day, Elena. Mark my words. Ang boses ni Don Severino ay umalingaw-ngaw sa halos bakanteng bulwagan, punong lason at pagmamanipula. Tumingin si Elena ng diretso sa mga matang kanyang ama, hindi dahil sa galit kundi dahil sa isang malalim na pagkapagod na sa wakas ay nakahanap ng katapusan. Ang bawat salita ang kanyang ama tungkol sa utang na loob ay tilam gasirang kadena na isa-isang nalalaglag sa kanyang paanan. Sa sandaling iyon, ang bigat na dinala niya sa loob ng maraming taon ay tila tinangay ng hangin. Ang utang na loob ay para sa mga nagbibigay ng pagmamahal ama, hindi para sa mga nagnanakaw ng buhay at kinabukasan ng sariling apo. Binigyan mo akong buhay, oo. Pero ikaw din ang pumatay sa kaluluwa ko ng paulit-ulit. Ang obligasyon ko bilang anak ay natapos na nung pinili mong hayaang mamatay ang anak ko para sa pera. Wala na akong ama. Ang tanging pamilya ko ay ang anak kong kasalukuyang lumalaban para sa hininga niya dahil sa iyo. Ang mahinang tugong ni Elena. Ang kanyang tinig ay kalmado at punong-puno ng dignidad. Lumapit si Marcos at inabot ang isang makapal na
envelope sa mga pulis ang lahat ng orihinal na dokumento na nakuha ni Elena mula sa vault kasama ang mga karakdagang ebidensya ng pandaraya sa buwis at paglulustay ng pondo. Ang seryosong mukha ni Marcus ay nakpakitang isang tahimik na tagumpay. Dadali na sila sa istasyon para sa formal na booking. Elena, tapos na ang laban dito. You are finally free. Ang bulong ni Marcus habang inilalagay ang kanyang kamay sa balikat ni Elena, isang ugnayang nabigay sa kanyang huling lakas na kailangan niya. Napanot ni Elena ang paalis ng kanyang ama at kapatid. Ang kanilang nga figura ay dahan-dahang nilamon ng dilim ng gabi sa labas ng hotel. Ang katahimikan, salop ng malawak na bulwagan, ay tila isang malalim na hininga. Pagkatapos ng isang mahabang pagsisit, inalis niya ang kanyang mapasa, kanyang sapatos na kanina pa masakit sa pa at hinayaan ang kanyang sarili na madama ang lamig ng sahig. Para siyang isang ibon na nakalaya sa isang hawlang yari sa ginto ngunit punong tinik. Ngunit sa gitna ngang kaniyang panandaliang kapayapaan, ang biglaang paktunongang cellphone ni Marcus ay tila isang kidlat na muling gumising sa kanyang kaba. Nakita ni Elena ang pakbabaho sa ekspresyon ni Marcus, ang pakkunot na kanyang no at ang mabilis na paktikas na kanyang panga. Hello! Yes, this is Marcus Ramirez. Ano po, kailan lang ang boses ni Marcus ay tila may dalang pangamba. Tumingin siya kay Elena ng may halong lungkot at pakmamadali. Mrs. Belmonte, kailangan na nating makmadali. Tumawag ang ospital. Isinugod na si Lucas sa operating room. Ang kanyang heart rate ay bumagsak ng husto at kailangan na nilang gawin ang emergency surgery ngayon din. We need to go, Elena. Now. Ang mundo ni Elena ay muling tila tumigil sa paikot. Ang tagumpay na kanina lang ay lasang matamis ay biglang napalitan ng pait ng takot. Ang bawat segundo ay tila isang patak ng dugo na nawawala sa kanyang anak. Sa gitna ng dilim ng gabi habang mabilis silang tumatakbo patungo sa sasakyan, isang katanungan ang paulit-ulit na bumubulong sa kanyang isipan. Sapat na ba ang katarungang nakuha niya kung ang kapalit nito ay ang buhay ngang pinakamahalagang tao sa kanyang mundo? Magagawa bang kanyang pag-asa na hilumin ang puso ni Lucas o huli na ang lahat para sa kanilang dalawa? Ang bawat pag-ikot ng bagulong ng sasakyan ni Marcus sa basang sementoong kalsada ay tila isang pakikipakarera sa ang kamatayan na kasalukuyang humahabol sa munting buhay ni Lucas. Salop ngang sasakyan ang katahimikan ay sadyang nakakabingi. Tanging ang malalim at mabilis na paghinga ni Elena ang bumabagsak sa hangin. Ang kanyang magamay ay mahigpit na nakakapit sa kanyang dibdib. Tila ba sinusubukan niyang pigilan ang sarili niyang puso na huwag munang huminto sa tindi ng takot? Ang bawat poste nga ilaw na kanilang nadadaanan ay tilam nga malalabong guhit sa dilim, sumasagisak sa pag-asa ni Elena na unti-unti nang naglalaho. Nang marating nila ang ospital, ang amoy ng laso ng kemikal at ang lamig ng aircon sa hallway ay agad na sumalubong sa kanila. Nakita ni Elena ang pulang ilaw sa itaas ng pintuan ng operating room. Ang bata na kaniyang anak ay kasalukuyang nasa ilalim ng matatalim na kagamitang medikal para ayusin ang kanyang munting puso. Napasandal si Elena sa malamig na pader, ang kanyang nga binti ay tila naging malambot na parang kandila hanggang sa dahan-dahan siyang mapaupo sa sahig. Lalaban siya, Elena. Matapang ang anak mo. Ang mahinang bulong ni Marcus habang lumalapit at naupo sa tabi niya sa sahig. Hindi alintana ni Marcus ang kanyang mamahaling suot na nadudumihan. Ang tanging mahalaga sa kanya ay ang babaeng kasalukuyang nadudurok sa kanyang harapan. Dahan-dahang kinuha ni Marcus ang nangingini nitong makamay at binalot ang maito sa kanyang malalapat at mainit na palat. Ang bawat daliri ni Marcus ay tila naghahatid ng kuryente ng lakas at kapanatagan. Sa gitnang gilimngang pasilyo ang ugnayang iyon ay tila isang angkla na pumipigil kay Elena na huwag tuluyang malunod sa dagat ng desperasyon. Elena, look at me. Ang sabi ni Marcus, ang kanyang boses ay tila isang malalim na himig na punong-punong katapatan. Hindi lang katarungan ang nakuha natin ngayong gabi. Nakuha natin ang kalayaan niyo. At pangako ko sa iyo mula sa araw na ito, hindi mo na kailangang mag-isa. Kahit anong mangyari sa loob ng silit na yan, pamilya na tayo. Ako, ikaw at si Lucas. Hindi kita bibitawan.
Ang mga salita ni Marcus ay tila isang mainit na kumot na bumalot sa naninigas na pagkatao ni Elena. Ang kilik at ang hapdi ay makahalong dumaloy sa kanyang mga ugat. Sa unang pagkakataon naramdaman niya ang tunay na kahulugan ng salitang pamilya, isang ugnayang hindi nakabatay sa dugo kundi sa katapatan at sa handang pagsalo sa oras ng pagbagsak. Dahan-dahang isinandal ni Elena ang kanyang ulo sa balikat ni Marcus, hinahayaang bangungang malinis na damit ng lalaki. Ay, magsilbing gamot sa kanyang sugatang kaisipan. 8 mahabang oras ang lumipas. Ang bawat segundo ay tila isang taon ng paghihintay. Nang dahan-dahang mamatay ang pulang, ilaw sa itaas ng pinto ang mundo ni Elena ay tila huminto sa pag-ikot. Bumukas ang pintuan at lumabas ang doktor. Ang mamata nito ay bakas ang tindinang. Pagod ngunit may kasamang isang banayat na kislap ng tagumpay. Inalis ng doktor ang kanyang maskara at tumingin ng diretso sa kanila. Mrs. Valmont, it was a long and difficult surgery. Maraming naging komplikasyon dahil sa tagal ng pagkakaantala ng procedure. Ang panimula ng doktor na nagpatigil sa pahinga ni Elena. Pero lumaban ang bata. His heart is beating on its own now. Matagumpay ang operasyon. Ligtas na si Lucas. Ang bawat salita ng doktor ay tila isang malakas na agos ng tubig na nahugas sa lahat ng pait at takot sa puso ni Elena. Isang malakas na hikbi ang kumawala sa kanyang lalamunan, isang hikbingang pasasalamat ng kaligayahan at ng tagumpay. Napayakap siya ng mahigpit kay Marcus. Ang kanyang mga luha ay walang tigil sa pagagos binabasa ang Amerikanang lalaki, ngunit wala silang pakialam. Ang tanging narinig sa buong pasilyo ay ang tunog ng pahinga ng 2 taong sa wakas ay nakahanap ng liwanag pagkatapos ng mahabang panahon ng kadiliman. Nang payagan siyang pumasok sa recovery room, ang nakita niya ay ang kanyang munting Lucas na nakahiga sa puting kama. Ang kanyang muka ay hindi na kasing putlangang dati, may bakas na itong ang buhay. Ang tunog ng monitor na nagpapakita ng regular at matatak na tibok ng puso ng bata ay tila ang pinakamagandang musikang naririnig ni Elena sa kanyang buong buhay. Nilapitan niya ang anak at dahan-dahang hinaplos ang malambot nitong pisngi habang sa likuran niya ay nakatayo si Marcus. Ang kamay nito ay nakapatong sa kanyang balikat, nagbibigay nga tahimik na suporta. We did it, Lucas. Gising na ang umaga natin. Ang bulong ni Elena, ang kanyang boses ay puno ng walang hanggang pagmamahal. Habang pinakmamasdan niya ang kanyang anak, naramdaman ni Elena ang isang kakaibang uri ng kapayapaan. Ang bagyo ay lumipas na. Ang sugat ng nakaraan ay maaring mag-iwan ng pilat, ngunit ang mga pilat na yon ang magpapaalala sa kanya kung gaano siya katapang. Ngunit sa likod ng kanyang ngiti, isang huling katanungan ang sumagisa kanyang isipan habang nakatingin sa labas ng bintana kung saan nagsisimulang sumikat ang tunay na bukang liwewe. Ngayong ligtas na si Lucas at wala na ang Valmonte sa kanilang buhay, paano niya ituturo sa kanyang anak ang tungkol sa pagpapatawad? At sa bagong simula kasama si Marcus, handa na ba ang kanyang puso na tuluyang buksan ang pintuan para sa isang bagong uringang pag-ibig? Isang taon ang mabilis na lumipas na tila isang dahan-dahang pagbukatkat ng isang bulaklak. Pagkatapos ng mahabang panahon ng taglamig, ang sikat ng umaga sa baybay ngang laya ay nagbibigay ngang gintong kislap, nga alon na banayat na humahaplos sa puting buhangin. Ang bangong alat ng dagat at ang sariwang hangin ay humahalo sa amoy ng bagong lutong kape na nagbibigay ngang isang uringang kapayapaan na matagal na panahong naging isang panaginip lamang para kay Elena. Sa hindi kalayuan, makikita ang isang masiglang bata na tumatakbo sa dalampasigan. Hinahabol ang isang makulay na saranggola na malayang lumilipat sa asul na kalangitan. Ang masiglang tawanan ni Lucas ay tila isang awit ng tagumpay, isang tuno na nagpapatunay na ang kanyang munting puso ay mas malakas na ngayon kaysa sa anumang unos na kanyang pinagdaanan. Ang kanyang mabinti ay puno ng lakas at ang kanyang mamata ay nagnining sa kagalakang. Tanging isang bata lamang ang makakaramdam. Naupo si Elena sa isang tumba-tumba sa balkonahe ng kanilang maliit na bahay bakasyunan.
Hawak niya ang isang lumang diaryo kung saan sa isang maliit na bahagi ng pahina ay nakasulat ang balita tungkol sa huling pagdinig sa kaso ng Mafalmon. Si Don Severino ay kasalukuyang nakdurusa sa loob ng kulungan. Ang kanyang katawan ay dahan-dahang pinahihina ng sakit at ng kalungkutan dahil sa pagtalikod ng lahat ng kanyang nga kaibigan. Si Veronica naman ay nabubuhay sa kahihiyan. Nagtatrabaho sa isang maliit na kainan sa probinsya kung saan walang nakakakilala sa kanyang dating karangyaan. Dahan-dahang itinupi ni Elena ang diaryo at inilapak ito sa gilid. Wala na siyang nararamdamang galit. Ang tininampait na dati ay lumalamon sa kanyang kaluluwa ay napalitan na ngang isang malamig na kawalangang pakiramdam. Nang itanong sa kanya ni Marcus kamakailan kung napatawat na ba niya, ang kanyang amatanging iling lamang ang kanyang naging sagot. Para kay Elena ang pagpapatawat ay isang banal na regalo na hindi nararapat ibigay sa mataong kailanman ay hindi humingi ng tawad. Ngunit pinili niyang kalimutan sila isang mas matinding uri ng katarungan kung saan ang mga nakasala ay hindi na binibigyan ng puwang kahit sa kanyang naalaala. Ang kanyang ginhawa ay hindi nanggaling sa pagpapatawad, kundi sa pagpili na mabuhay para sa kanyang sarili at sa kanyang anak. Naramdaman niya ang isang mainit na presensya sa kanyang likuran. Isang pares ng malalakas na kamay ang dahan-dahang pumatong sa kanyang mga balik at nagbibigay ng isang pamilyar na kalinga. Si Marcus ay tumayo sa kanyang tabi, ang kanyang tingin ay nakapako rin sa masayang si Lucas. Sa nakalipas na taon si Marcus ay naging higit pa sa isang abogado o isang kaibigan. Siya ang naging haligi na sumalo kay Elena nang siya ay babagsak na. Ang aninong nagbigay ng silong sa gitna ng matining sikat ng araw. He looks so happy, Elena. Ang mahinang sabi ni Marcus, ang kanyang boses ay puno ng kagalakan. Sabi ng doktor kanina sa tawag, Lucas is perfectly fine now. He can live a normal life just like any other kid. Tumingala si Elena kay Marcus. Ang kanyang mamata ay sumasalamin sa pasasalamat na hindi kayang bigkasin ng anumang salita. Dahan-dahang hinawakan ni Marcus ang kamay ni Elena at dinala ito sa kanyang labi, isang halik na punong paggalang at ang pangako ng isang kinabukasan. Ang kanilang ugnayan ay hindi mabilis. Ito ay tila isang dahan-dahang pek-agos ng ilok na unti-unting nakarating sa malawak na dagat. Sa piling ni Marcus, natutunan ni Elena na ang pag-ibig ay hindi kailangang maging masakit. Ang tunay na pag-ibig ay napapagaling at nabibigay ng lakas. Salamat Marcus. Salamat sa hindi pagsuko sa amin. Ang bulong ni Elena habang isinasandal ang kanyang ulo sa brasong lalaki. You saved yourself, Elena. I was just the one holding the flashlight while you were finding your way out of the dark. Ang tugon ni Marcus habang masuyong hinahaplos ang kanyang buhok habang pinagmamasdan nila ang paglubok ng araw na nagbibigay ng kulay kahel at lila sa kalangitan. Naintindihan ni Elena ang pinakamahalagang aral sa buhay, ang tunay na pamilya ay hindi laging nakabatay sa pagkakapareho ng dugo o sa marangyang apelido. Ang pamilya ay ang nataong handang manatili sa tabi mo kapag ang lahat ay tumalikot na. Ito ay ang mga kamay na hahawak sa iyo sa gitna ng baha at ang pusong handang magsakripisyo ng walang hinihintay na kapalit. Ang kwento ni Elena ay nagsimula sa isang madilim na gabi ng pagtataksil at pait, ngunit natatapos ito sa isang maliwanag na umaga ng pag-asa at bagong simula. Ang sugat ng nakaraan ay nananatiling napilat sa kanyang puso, ngunit ang napilat na yon ay hindi natitibag. Sila ay mamedalya ng kanyang katapangan. Kasama si Marcus at si Lucas, alam ni Elena na anumang bagyo ang dumating sa hinaharap, mayroon na siya matibay na kanlungang hindi na kailanman magigiba. Napakagandang patunay na kahit gaano kadilim ang ating pinagdaraanan, laging may liwanag sa dulo ng tunel, basta't huwag tayong susuko. Maraming salamat sa inyong panunot at pagsubaybay sa kwento ni Elena hanggang sa dulo. Kung naantig ang inyong puso sa kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe sa ating channel at i-click ang notification bell para updated kayo sa susunod na iting mga video. Ano ang inyong masasabi sa desisyon ni Elena? Ay comment nyo sa ibaba dahil gusto naming mabasa ang inyong maopinyon. Hanggang sa muli mga ka-storyteller.